Hello, kumusta mga boss? So for this video, another DIY project na naman tayo. No? So maglalagay ako ng dashcam. Maglalagay ako ng dashcam dito sa Suzuki Gixxer. So ito yung nabili kong dashcam sa Shopee. No? Worth less than 3,000. So ito yung isang box, nandito yung accessories niya. Tingnan natin. Ayan, meron siyang kasamang tools sa mga wiring kit. Ito sa bracket. Ayan, kasama yan sa bracket. Ito yung kanyang camera, front and rear camera. Then ito yung actual na unit. Ito. Yan. 5 inches yung kanyang screen. And according dun sa nung nakita ko sa Shopee, meron din siyang Android Auto and Apple CarPlay. So pwede mo i-connect to sa cellphone mo. Hahanap muna tayo ng power line. Kasi dito sa wiring kit niya, ito, itong red na to, kailangan i-connect natin sa accessory line. So, hindi natin siya pwedeng i-direkta sa battery kasi kahit kung nakadirekta to sa battery, kahit na naka-off na yung motor natin, magkukonsume pa rin siya ng power. So, kailangan nating hanapin kung saan dito yung accessory line. Saan na siya? Ayun. So, dito. Yun o. Dito sa pangalawa. Yung kanina umilaw, meron din dito. Tsaka dito. Tingnan natin. Pag in-off ko yung susian, yan mawawala. Kasi wala na siyang power nun. Kapag in-on ko, yan. So, meron ng power. So, dito natin itatap yung ating unit. So, ito naman, yung kagandahan nito, meron na rin siyang sariling fuse. Kung nakikita nyo, ito yung kanyang fuse. Yan. So, ito yung i-connect natin sa accessory line. Then, ito naman sa ground. So, ayan mga boss, no? Sinecure ko na dito yung power cable or yung sa accessory line. Yan. So, ibabalik ko na yung headlights. Yan. Yan. Tapos kung, ayan. So, nakabit na natin yung headlights. Kukonect naman natin yung ground. So, ito yung ground niya. Dito ko na lang siya ilalagay. Yan, dyan. May tornilyo yan dyan eh. So, sige ba? Kita ba? Yan. So, dyan siya ito tornilyo. Ayan. Ayan. So, nasecure na natin yung connections niya. Dito nakatago. Yan. Then, set na natin yung head unit dito sa motor. So, ngayon, ayusin na natin yung head unit. I-connect muna natin yung bracket. Ito dito yan. So, yung bracket niya, meron siyang rubber damper. Yan o. Para kahit na nagba-vibrate yung motor, habang mabiyahe ka, hindi naapektuhan yung
unit. So, dito natin to ilalagay. So, yan. So, yan. So, dito ko nilagay yung bracket. Titignan ko kung okay siya dyan, kung hindi siya harang kapag nagsususi tayo ng motor. So, kakabit ko na muna yung head unit. So, yan, no? So, dito ko nilagay para nakikita ko siya sa harap. Then, i-connect ko na lang yung mga wirings niya. Then, itatry ko na kung gagana siya or mag-on siya. So, yun yung kanyang bracket. So, yung mga boss, na setup ko na yung dashcam. Ayan. Ito yung kanyang monitor. Medyo hindi lang masyadong organized yung wirings. So, ayusin ko na lang yan sa ibang mga panahon. So, dito ko nilagay yung kanyang front camera. Yan. Tapos yung rear camera, nandito siya. So, yan yung rear camera. Okay, try natin. Yun, no? So, yan. Setup. Okay. Tsaka ako na ito si setup. Wala nga pala siyang tire pressure monitoring system. Hindi ko na in-avail yun. Sa video, ito yung kanyang rear camera. Yan. Natin. So, yun. Kita nyo. Then, yung front cam. Yan. Ay, dalawa siya. Yan yung front camera. Yun. Itatry natin yan kapag mag-rise kung paano. Then, kung gusto nyo ng Android Auto, click nyo lang yan. Then, i-pair nyo na yung cellphone ninyo. So, hindi ko pa siya alam kung paano. Pag-aaralan ko pa yan. So far, maganda naman yung build quality niya. Matibay naman. Ano ba yung makita sa harap? Set natin yung time. Naka-set na siya. Tama. So, wala siyang tire pressure monitoring system. Hindi ko na yung kinuha. Pwede rin siya sa Apple CarPlay. Tingnan natin yung mga video natin. Yan. So, try naman natin siya kapag nagra-rides tayo. So, yan mga boss, try natin sa ride itong ating dashcam. So, papakita ko sa inyo yung video niya sa front and rear camera, no? Habang nagda-drive tayo. Yung kanyang screen, hindi siya ganun kaliwanag, no? Pero kita naman. Actually naka-todo na yung brightness niya, pero medyo madilim siya. Pero nakikita naman yung screen. Hindi ko lang pa na-connect sa Android Auto, pero na-connect ko na yun eh. Ngayon nakalimutan kong i-connect. Papakita ko na lang sa inyo mamaya. At water resistant nga rin pala to, no? Kahapon pagkakabit ko, hinugasan ko yung motor. Okay naman, kahit na huwag nyo lang masyadong patututukan ng pressure washer. So, papakita ko yung video. Ito yung video sa front camera.
1080p yung camera niya. Ganito naman yung video sa rear camera. Sa 1080p din yung rear camera niya. So yun mga boss, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. Kanya lang kadali ang kabit ng dashcam sa motor, no? Ay kung gusto nyo rin yung gantong dashcam, marami na ito sa Shopee. Pero search nyo lang, marami yan, motorcycle dashcam, iba-iba. Iba-ibang presyo. So ito nabili ko less than 3,000. So yun mga boss, dito ko natatapusin yung video. Salamat sa panonood. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel. And share na rin itong video. Maraming salamat mga boss. Ride safe always. Bye bye.